spiritual warfare. Sige po, pray tayo. Father, we just thank you, Lord, sa hapong ito. We thank you, Lord, dahil ikaw yung aming kasama. At alam po namin, punong-puno ka ng biyaya para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kami naririto at sa mga iba pa hindi namin kasama sa oras nito, we ask for the protection of the blood of Jesus, Lord. We set a perimeter of limits sa lahat ng pakana at gawa ng kalaban to distract us, Lord. Even our attention, Lord, sa mga bagay na sasabihin mo sa aming kalagitnaan. Hinihingi po namin ng biyaya, the spirit of understanding, Lord God, papasahin upang higit namin maunawaan kung anong gusto mong iparating sa amin. Papasalamat kami dahil alam po namin na higit pa kami sa mananagumpanan dahil kay Kristo na nagmamahal sa amin. Salamat din po dahil alam po namin na ikaw yung kasama namin na hindi mag-iiwan, yung magpapabaya. Salamat din po, Ama, dahil sa lahat ng aming ginagawa. Alam po namin na punong-puno ka ng katapatan, tapat ka, totoo ka para sa amin. We just thank you, we just appreciate you. Allow us to experience, Lord, your presence as we listen to your word today. We bless you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Topic po natin ngayon ay spiritual warfare. Nakaranas na ba kayo na yung panalangin nyo ay hindi lamang panalangin paghingi? Ang spiritual warfare po kasi, it involves also our prayer life. Sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For our wrestling is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this darkness, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places." Na before pa the foundation of the world, meron ng labanang nangyayari. Kadiliman at laban sa kaliwanagan. At dumating ang Panginoong Yesus upang maranasan natin yung katagumpayan na nagmumula sa Kanya. We need to know the basic principles of spiritual warfare. Bawat isa sa atin, lalo na ang mga mananampalataya, every believer is engaged in spiritual warfare base doon sa ating binasa sa Ephesians chapter 6 verse 12, na may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na we should be aware na hindi yung obvious na nangyayari ang totoong sitwasyon. For example, merong isang empleyado, isang babae na lumapit kay Tatay Ben. At doon sa paglapit niya kay Tatay Ben, good employee siya, pero yung pinaka-boss niya, laging nagsusungit ba sa kanya? Laging nagsusungit, lagi siyang ipinapahiya doon sa company kung saan siya nagtatrabaho. At dahil sa hindi na makayanan ng babae ito, lumapit na siya kay Tatay Ben para humingi ng panalangin. And as Tatay Ben pray for her, sinabihan niya ang babae ito na sa susunod na araw, pagpasok mo, magdala ka ng 2 saging banana. At pagpasok mo, ibigay mo yung isa doon sa supervisor mo. Sabi nung babae, parang, teka muna, parang nagsusungit nga, baka hindi tanggapin. Pero dahil nga doon sa instruction ng Lord through Tatay Ben, sinunod ng babae kung ano yung binigay na instruction ni Tatay Ben. At pagdating sa company, nung lunchtime, nagdadalawang isip pa rin siya, pero sumunod siya. Ibinigay niya yung saging doon sa supervisor niya at ngumiti yung supervisor niya. After that, nung malapit na mag-uwian, lumapit sa kanya yung supervisor at humingi ng tawad. Sabi nung supervisor, please forgive me kasi nagbabago yung mode ko kasi I'm pregnant. Buntis ako ngayon kaya may mood swings ako. Patawarin mo ako kasi nung isang araw, sa iyo ko na ikaw yung napagbuntunan, naging target ng mood swings ko na yon. And then after that, nagkaroon ng pagbabago doon sa treatment sa kanya ng supervisor. Nung pagkatapos ng sitwasyon na yun, pagkatapos ng incident na yun, bumalik siya kay Tatay Ben para praise report, na answered prayer na siya tungkol doon sa supervisor na yun. Doon
natuto si Tatay Ben na may mga bagay na nangyayari sa buhay natin bilang mga mananampalataya na pwede na lang nating tanggapin na normal. Pero kung alam natin ang spiritual warfare, doon natin mauunawaan na yung akala nating normal, hindi pala talaga normal. Dahil bilang mga mananampalataya, ayaw man natin, pero target tayo ng kalaban para panghinain, madismaya, madisappoint, o panghinain yung ating faith. So every believer is engaged in spiritual warfare. Whether we admit it or not, it is the reality. Na sa lahat ng ating pinagdadaanan, lalo na kapag may mga contradictions or may mga sitwasyon na nangyayari, we need to look beyond, not on the obvious, na ang mga bagay na ito ay maaring may pinanggagalingan o pwedeng pakana ng kalaban. For we wrestle not against flesh and blood. Ang pakikipagdigmaan natin ay hindi sa laman at sa dugo. Yung nakikita natin na gumagawa ng hindi mabuti sa atin, hindi talaga sila yung kalaban natin, kundi yung behind the scene. Bakit nila nagagawa yon? Ano yung behind the scene na kumikilos para magamit sila laban sa atin? Ang unang basic principle, each one of us, every believer, is engaged in spiritual warfare. Ang pangalawa, we need to know our enemy. You need to know your enemy, or we need to know our enemy. Sino ba ang totoong kaaway natin? Sino ba talaga yung kalaban natin? Kanina nga, sabi nun sa Ephesians chapter 6, verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. Ibig sabihin, hindi yung mga bagay na nakikita natin ang talagang kalaban natin, kundi yung behind the scene. At alam natin bilang mga mananampalataya that there is only one enemy, and that is Satan. Pero para higit nating maunawaan, ano ba ang origin ni Satan? Saan ba siya nagsimula? Ano bang pinagmula ni Satanas? Sabi sa Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 14, sabi dito sa American Standard Version, sabi, how art thou fallen from heaven, O day star, son of the morning? How art thou cut down to the ground, that didst lay low the nations? And thou saidst in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God, and I will sit upon the mount of congregation in the uttermost part of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Doon sa Ezekiel naman, chapter 28, verse 14 to 15, thou was the anointed cherub that covereth, and I set thee, so that thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways, from the day that thou wast created, till unrighteousness was found in thee. Yung word na Satan, it means adversary or enemy. Si Satan, ang dating pangalan niya ay Lucifer, light of the morning star o day star, yung binanggit sa Isaiah chapter 14 verse 12. Siya yung nagsisilbing bituin ng liwanag. At si Satan, na dating kilalang Lucifer, he was created by God. At base dun sa binasa natin sa Ezekiel chapter 28 verse 15, he was created by God and he was perfect on the day he was created. Perfect siya. At ang katotohanan nga, siya yung may hawak ng grupo ng mga angels na kung saan itong mga angels na ito inassign to worship God malapit sa throne room. Pero dahil kahit gaano siya kaganda, kahit gaano siya ganon ka-perfect na nilikha ng Diyos, nagkaroon ng problema sa kanya. At ang problema ay sa puso niya. He decided to sin in his heart. Sa Isaiah 14 verse 13, nabanggit doon na nangarap siya o pumasok sa isipan niya at nasabi niya na he will ascend into heaven at he will exalt his throne above the stars of God.
And he will sit upon the mount of congregation in the uttermost parts of the north, and he will ascend the heights of the clouds. He will make himself like the Most High. Dahil na sa sobrang ganda niya, at sa sobrang privilege niya na maglabas-masok sa presensya ng Diyos at nakikita niya ang kagandahan ng kataas-taasang Diyos. At na ganun din niya ginusto kung paanong sinasamba ang Diyos, pumasok ang pride, pumasok ang kasalanan sa kanyang puso, na minithi niya kung ano ang ginagawa sa Diyos, gawin din sa kanya. At gusto din niyang maging katulad ng Diyos na sinasamba. At dahil doon nagsimula yung rebellion niya. Yung rebellion niya sa kanyang puso. Dahil sin entered into his heart, pride entered into his heart, ang resulta noon ay rebellion. Nagrebelde siya. At yung rebellion na iyon, makikita natin doon sa Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang 14, kung saan yung 5 na binanggit niya yung word na I will. Yung sarili, ang gustong magkaroon ng pakinabang. Bakit si Satan? Bakit si Satan na created in perfection, nakapasok pa rin ng kasalanan? Dahil binigyan ng Diyos ng free will ang angels at ang tao. Tanging ang angels at ang tao ang binigyan ng kakayanan ng Diyos ng magkaroon ng free will o mag-decide freely. Bakit? Kasi mahal ng Diyos tayo. Mahal ng Diyos ang tao. Mahal ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Hindi niya nilikha ang evil. Hindi sa kanya nagsimula ang evil. Ang evil, yung kasamaan, nagsimula ito nung si Lucifer ay nagrebelde laban sa Diyos. So, yun yung origin ni Satan. We should know our enemy. Una, we need to know the basic principles of spiritual warfare. Ang una, na lahat tayong mananampalataya, gustuhin man natin o hindi, we are engaged in spiritual warfare. In spiritual warfare, we need to know our enemy. At ang enemy natin ay hindi flesh and blood. Ito ay si Satan at ang lahat ng kanyang mga kampon o lahat ng kanyang cohorts. Si Satan, nagsimula siya sa pagiging tama dahil nilikha siya ng Diyos sa kagandahan, sa perfection. But then, sin entered into his heart na nag-cause ng rebellion. Na mula sa pagiging Lucifer, napalitan ng kanyang pangalan ng Satan na ang meaning ay adversary or enemy. So, hindi ginusto ng Diyos na magkaroon ng Satan. Nag-decide si Lucifer dahil sa kanyang free will na magkasala laban sa Diyos. Kaya pumasok yung kadiliman na yun sa kanya. Ang una, we should know our enemy, na si Satan ang enemy natin. Kinakailangan din natin maunawaan na si Satan, hindi natin siya nakikita. So we have an unseen enemy. Hindi nakikita ng mata. Pero, pwedeng iparanas sa atin ng Lord na maramdaman kapag may presensya na hindi galing sa Lord. So 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Bakit kinakailangan natin maunawaan ang unseen to? That no advantage may be gained over us by Satan, for we are not ignorant of his devices. Na kahit hindi natin siya nakikita, we should not be ignorant yung sa kanyang pamamaraan. Dahil bilang mga anak ng Diyos na involved sa spiritual warfare, na lumalaban tayo sa kalaban na hindi nakikita, we need to be wise in waging war against the enemy. We must not be ignorant of the enemy's devices. Ang common tactic ng enemy na ginagamit para itago ang kanyang sarili at para mag-appear na hindi siya nag-e-exist. Isa yun sa common tactic ng enemy. Ginagamit niya ang mga bagay para itago ang kanyang sarili para hindi malaman ng mga tao na nag-e-exist siya. At hindi lamang siya unseen enemy, kundi gumagamit siya ng instruments to attack the believers. Ano ba ang pinaka-purpose ni Satan? To attack the creation of God, to destroy the creation of God. Sabi sa John 10:10, di ba?
The thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. Sabi ng Word of God, sabi ng Lord Jesus, but I have come to give you life and for you to have it abundantly. So, naparito ang kalaban, si Satan, the unseen foe, the unseen enemy, to steal, to kill, and to destroy. Hindi lamang sa believers, kundi sa lahat ng mga tao. Pero dahil tayo ay wala na sa control niya, wala na tayo sa kaharian ng kadiliman, tayo ngayon yung target niya bilang mga mananampalataya. At hindi siya makalapit sa atin directly, kaya gumagamit siya ng mga bagay o instrumento to attack as believers. Even mga tao, kahit mga tao, ginagamit din ng enemy to attack us. So, yun yung know the enemy, know that we have an unseen enemy. Ang pangatlo, we should be aware that there is no neutral place dahil lahat ng lugar is a battlefield. There is no neutral place because every place is a battlefield. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be watchful, your adversary the devil, as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Na kahit para ang feeling natin ay all is well, yun pala yung dapat na mas dapat alerto tayo. Dahil sa mga ganong pagkakataon na nakarelax tayo, doon gumagamit ang kalaban. Yun ang ginagamit ng kalaban para manamantala upang atakihin ang mga mananampalataya. Dito sa no-neutral place, merong isang kwento dito si Tatay Ben. Merong isang lugar kung saan may battlefield, Japanese soldiers. Sa Pilipinas pala nangyari yun. Mga Japanese soldiers, parang nagkaroon ng parang ceasefire. Sa Pilipinas noong panahon ng mga Hapon, may mga guerrillas na tinatawag o mga lumalaban sa mga Hapon para mapalaya ang bansang Pilipinas. At during the ceasefire, itong isang grupo na mga sundalong Hapon, dahil ceasefire nga mukhang tahimik, walang putukan, walang labanan, naglalakad sila, nakakita sila ng isang river, ng isang ilog, na kung saan ang linaw-linaw ng tubig, ang ganda-ganda ng surrounding, payapang-payapa ang lugar. At yung river na yon parang half a mile away lang mula doon sa kampo nila. Kaya ang ginawa ng mga sundalong ito, dahil mukhang ang ganda ng lugar at mukhang payapa yung lugar, nag-decide silang maligo. Kaya yung mga sundalong to, tinanggal nila yung kanilang helmet, tinanggal nila yung mga sandata nila, naghubad sila naked, as in naked, at lumusong dun sa ilog para i-enjoy ba yung lamig ng tubig. Kasi ceasefire naman, walang putukan. Alam niyo nangyari, may mga guerrilla pala na naroon na nagmamatsyag lang. Nung makita sila na lumusong sa tubig, sumugod yung mga guerrilla at pinatay yung mga sundalong Hapon na yun. Sabi ni Tatay Ben, maaring sa isip ng mga sundalo, ceasefire naman walang putukan. Pero war is war. Ang gera ay gera. Na kahit na mukhang ceasefire sa natural, pero meron pa rin, ang kalaban hindi pa rin nananahimik. Para sa ating mga mananampalataya, there is no neutral place. Dahil lahat ng lugar kung saan tayo naroroon, ay pwedeng nagmamatsyag lang ang kalaban at naghihintay lang siya ng pagkakataon para maisan tayo o malin lang tayo o atakihin tayo. So we need to be sober, we need to be watchful dahil ang ating kalaban, the devil himself, is like a roaring lion. Naglalakad lang siya, nagmamatsyag lang siya para makita niya kung sino pwede niyang biktimahin. So we need to be aware that we have an unseen enemy, na yung unseen enemy na ito ay very rebellious at kinakailangan na maunawaan din natin na even the neutral place sa physical can never be a neutral place kasi lahat ng lugar ay battlefield. Ang pang-apat ng basic principle ng spiritual warfare
The enemy was defeated on the cross. Yeah, totoo, meron tayong mapanlinlang o madayang kalaban. Pero he is a defeated foe. He was a defeated foe. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 14 to 15, having blotted out the bond written in ordinances that was against us, which was contrary to us, and he had taken it out of the way, nailing it to the cross, having despoiled the principalities and the powers. He made a show of them, openly triumphing over them in it. Na si Satan, kahit fallen angel siya, kahit sa tagal ng panahon na siya ay nag-exist, wala pa rin siyang panlaban o wala pa rin siyang tagumpay na pwedeng gamitin laban sa mga mananampalataya. Bakit? Dahil talunan na siya. Dahil doon sa ginawa ng Panginoong Hesus, doon sa cross, na kung saan, sabi dito, he made a show of them, openly triumphing over them in it. Nung panahon ng Romano, si Paul kasi ang nagsulat nito sa mga taga-Colossians. Nung sinulat ito ni Paul sa mga mananampalataya sa believers sa Colossians, naintindihan nila ang ibig sabihin nito. He made a show of them, openly triumphing over them in it. Na yung pagkapanalo ng Panginoong Hesus dun sa cross of Calvary, siya ay namatay at muling nabuhay mula sa mga patay after 3 days, siya ay tagumpay na naunawaan ng mga taga-Colossians at ng iba pang mga nakabasa ng sulat na ito ni Paul dahil meron palang nakagawian sa oras ng digmaan ang mga nananalo sa digmaan. Halimbawa, a Roman soldier won a battle sa oras ng labanan. Sa kanyang pagkapanalo, lahat ng nahuli nila o nabihag nila, lalo na yung mga matataas ang ranggo dun sa mga nakalaban nila, tatanggalan pala nila yun ng ranggo. Tinatanggal yung mga rankings. Tinatanggalan din nila ng mga arms, ng mga sandata, at pinaguhubad nila. At tatalian sa leeg. May tali sa leeg, lahat sila. Tapos yung pinaka-commander o yung general na kung saan siya ay lumaban, uupo sa kanyang karwahe. Sa likuran niya, lahat ng bihag na nakatali, ng nakahubot-hubad. At paparada sila doon sa lugar kung saan naninirahan o yung lugar kung saan yung sundalong yon ay nanalo mula doon sa laban. Ipinaparada niya ang tagumpay na kanyang nakamit mula doon sa labanan na yon. Nung nanalo ang Panginoong Hesus doon sa cross of Calvary, he stripped off the ranking and the power of the darkness, lalo na kay Satan, at ipinarada ang kanyang tagumpay nung siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. Our enemy is a defeated foe. The enemy was defeated on the cross. Nung naipako pa lang ang Panginoong Hesus doon sa cross, natalo na siya. Na hindi, sa tingin ng mundo at sa tingin ng kalaban, defeat yung pagkakapako sa Panginoong Hesus sa cross. But then, it is the entry point or the entrance for the victory na inilaan ng Diyos para sa mga taong mananampalataya ng Panginoong Hesus. So, we already won the battle. Tayo ay mananagumpay na dahil sa Panginoong Hesus, dahil sa katagumpayan na kanyang nakuha mula doon sa cross of Calvary. At tong victory na ito ay ibinigay para sa lahat ng believer. Ikaw, meron ka nun. Jesus won the victor's crown at yung victory na iyon ay para sa iyo at para sa akin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So higit pa tayo sa mananagumpay ng dahil kay Jesucristo na nagmamahal sa atin. Na doon sa kanyang ginawa, yung dating pinaglalaruan o target ng enemy na nakawan, sirain, wasakin, at patayin, ay meron ng
buhay na ganap at kasiyasiya nang dahil sa Panginoong Yesus. Bakit? Dahil sa tagumpay ng Panginoong Yesus. He won the victory not for Himself. He won the victory for you and for me as believers of the Lord Jesus Christ. Sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, "But thanks be unto God who always leadeth us in triumph in Christ, and maketh manifest through us the savor of His knowledge in every place." Ulitin natin. "But thanks be unto God who always leadeth us in triumph in Christ, and maketh manifest through us the savor of His knowledge in every place." Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 4 hanggang 6, dahil tayo mananagumpay na sa Panginoong Jesus, "But God, being rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us, even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ. By grace have ye been saved, and raised us up with Him, and made us to sit with Him in the heavenly places in Christ Jesus." Sabi dito, sino daw ang gumawa na maupo tayo sa kanan ng trono ng Ama at kasama ng Panginoong Yesus? Ang Diyos Ama mismo. Sa napagtagumpayan ng Panginoong Yesus dun sa cross of Calvary, yun yung naging daan para may access tayo sa victory na nagmumula sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan at sa kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Na mula dun sa katalunan, ginawa niya tayong mananagumpay. And we are now raised up, binuhay na muli, kasama ng Panginoong Yesus at kasamang nakaupo sa kalangitan sa Panginoong Yesus. Sabi sa Mark 16 verse 17 hanggang 18, ito pa yung isa sa mga reason bakit pinakailangan natin ma-enjoy yung victory na meron tayo sa Panginoong Yesus. Dahil in spiritual warfare, it involves in every area of our lives. Sabi sa Mark 16, verse 17 hanggang 18, na kahit sa ating paglilingkod sa Kanya, matagumpay tayo. Sabi dito, "And this sign shall accompany them that believe in my name. Shall they cast out demons? They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall in no wise hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover." Sabi dito, "In my name shall they cast out demons." So, sa spiritual warfare kasi, we are dealing with the unseen enemy. At ang unseen enemy ay si Satan at ang lahat ng evil forces, the demons. So, sa pangalan ng Panginoong Yesus, sabi diyan, magpapalayas tayo ng demonyo. Bakit pwede natin gawin yon? Dahil victorious na tayo nang dahil sa Panginoong Yesus. We already have the victory na napagtagumpayan ng Panginoong Yesus. We already has been crowned with the victor's crown because of what the Lord Jesus Christ. So we can cast out demons dahil hindi sa kagagawa na meron tayo, hindi dahil sa kakayanan, ability o galing natin, kundi dahil sa finished work on the cross. Finished work ng Lord Jesus on the cross, kaya we can cast out demons. So, casting out of demons is one of the means that we can use spiritual warfare, o isa sa mga bahagi na pwede natin gamitin ng spiritual warfare. Tagumpay na pala tayo, talunan na ang kalaban, tagumpay na pala tayo. Bakit inaalaw pa rin ng Diyos na iharas tayo ng enemy? Why the enemy is allowed to harass us? Tagumpay na pala bakit pa tayo kailangan lumaban? Bakit kailangan pa natin pagdaanan ng mga bagay na to? Why? We are still in the world. At ginagamit ng Diyos yung mga bagay na ating pinagdadaanan para matuto tayong lumaban, hindi tayo maging relax lang. Sa Revelation chapter 20, verse 4. "And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that had been beheaded for the testimony of Jesus, and for the word of God, and such as worship not the beast, neither his image, and receive not the mark upon their forehead
and upon their hand, and they live and reign with Christ 1,000 years. Sa Judges chapter 3 verse 1 hanggang 12, ito yung classic example, bakit pinahihintulot pa rin ng Diyos na may kalaban tayo at maharas tayo. Sa Judges, makikita natin na ipinangako na ng Diyos ang Canaan na maging promised land for the Israelites. But then, kahit na nalupig na ang mga naninirahan doon at inangkin ng mga Israelita na ang lupang pang ipinangako sa kanila ng Diyos, meron pa rin mga natirang mga kalaban na naroroon na hindi sila nakikipag-away, pero inaaway sila. Bakit inalaw yun ng Diyos? Para yung mga natira, matuto silang lumaban at hindi sila maging weakling. That they will continue to be conquerors, that they will continue to be warriors. Hindi sila maging weakling lang. So sa atin bilang mga mananampalataya, God is training us to be overcomers. Hindi tayo magiging overcomers kung wala tayong mga pinagdadaanang mga sitwasyon o mga bagay-bagay. God is training us to be overcomers. Ano bang pinagdadaanan mo to sa panahon na to? Pwede namang instant, tanggalin na lang yan ng Lord eh. Pero bakit pinahihintulutan ng Lord? Kasi gusto ng Lord na matuto tayo maging mananagumpay. Na paano magiging tagumpay kung walang laban. Isang example nga dyan. Merong isang boksingero na meron siya nakaschedule na laban. At sabi doon sa na itong boksingerong ito, pwede naman siyang hindi na lang lumaban kasi ang dami na niyang title na bilang boxing champion. Pero kinakailangan niya mag-appear doon sa mismong ring at lumaban kasi kung hindi siya makikipaglaban, makikipagboxing, yung kalaban niya mag-win into default, tawag ba yan? Win by default. Nanalo siya ng walang laban. So, walang laban pero nanalo siya. Bakit hindi sumipot yung kanyang kalaban? So, kung itong kalaban na to, kinakailangan niyang harapin. Kahit champion na siya, kinakailangan niyang pa rin kaharapin yung talo ng kalaban na yon para hindi manalo ng walang kalaban-laban yung kalaban. So, para manatili sa kanya yung kanyang title, yung pagiging champion niya. Bilang mga mananampalataya, we have been given the victor's crown, overcomers na tayo. But then we need to fight the battle because the Lord is training us to be overcomers. Hindi natin masasabing nagtagumpay tayo kung wala tayong pinagdaanang laban. Sabi ko po, next week na, pero mabilis naman pala. Tuloy natin kung hanggang saan matatapos. So, nalaman na natin yung basic principle ng spiritual warfare. Ang una, all believers are engaged in spiritual warfare. Ang pangalawa, we need to know the enemy. Na kinakailangan natin malaman kung anong origin ni Satan. Na itong Satan, the enemy to, is already a defeated foe. Na kinakailangan nating maunawaan na kahit na defeated foe siya, we have the enemy, we should know the enemy, na tong enemy na to, we need to know the origin of Satan. At ang isa ay, tong enemy na ito ay unseen enemy. Ang pangatlong principle, we need to know that there is no neutral. We need to acknowledge that there is no neutral place because every place is a battlefield. Ang pang-apat, we have a defeated foe. Ang enemy natin natalo na siya, talunan na siya dahil sa cross. Ang panglima, may victory, yung victory ng Panginoong Yesus ay binigay na sa iyo at sa akin, binigay na sa lahat ng mananampalataya. That this victory has been given to us by the Lord Jesus Christ. At ang panghuling principles of spiritual warfare, na inaalaw ng Diyos ang enemy to harass us for us to be trained to be overcomers. So, yun po yung basic principle
ng spiritual warfare. Tuloy pa ba natin? Tingin mo. Pwede pa. 4:45 pa lang. Punta tayo dun sa the weapons of our warfare. Yan, tapos na tayo sa basic principle. Nakita na natin na yun pala yung foundation. Na kapag alam natin itong mga bagay na to, hindi tayo mapaglalarangan. We cannot be deceived. We will not be deceived by the enemy kasi alam natin itong basic principles na to. Ngayon, sa pakikipagdigma, kinakailangan nating maunawaan na meron tayong sandata na hindi gawa ng tao. God gave us mighty weapons of warfare. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, For the weapons of our warfare are not of the flesh, but mighty before God to the casting down of strongholds. Na ang ating weapons of war galing mismo sa Diyos. At itong weapons of war na ito, na galing sa Diyos, ang pinakaunang gustong gawin ng Diyos, base sa verse na to, we pull down strongholds and we overcome. Kinakailangan ibaksak natin ang kuta ng kalaban nang sa gayon tayo ay magtagumpay. Paano? Paano natin ibabaksak ang kuta ng kalaban para makuha natin yung katagumpayan? Sa pamamagitan ng paggamit natin ng weapons of warfare na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Ano-ano ba yung weapons of warfare na yon? Ang una, prayer. Diniscuss na natin yan sa SOW1. Ang pangalawa, intercession. Ang pangatlo, praise and worship. Ang pang-apat, fasting. Itong apat na naunang binanggit ko, kung babalikan natin sa SOW1, na pag-aralan na natin to. We just need to review it in order for us na magamit tong apat na ito na provision ng Diyos para maging matagumpay tayo laban sa pakikipagdigma, laban sa gawa ng kalaban. Ang tatlong susunod, yun yung i-discuss natin. Ang una, the Word of God, the name of Jesus, the blood of Jesus. Sa pakikipagdigma natin, we need to know o value yung truth o yung provision ng Lord sa tatlong bagay na to. Una, the Word of God. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 17, diba? Put on the whole armor of God. Ang sabi doon sa una, and take the helmet of salvation, sabi sa verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sa Hebrews chapter 4 verse 12, For the word of God is living and active, and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing of soul and spirit, of both joints and marrow, and quick to discern the thoughts and intents of the heart. Nangangahulugan na ang salita ng Diyos ay hindi lamang para maging maalam tayo o para matuto tayo mula sa mga bagay na makalangit. Ang Word of God ay gustong gamitin ng Lord as a weapon of war against the forces of darkness. Paano natin magagawa yon? Sabi sa Psalms 119 verse 11, Thy word have I laid up in my heart that I might not sin against thee. Para maging sandata ang Word of God, we need to acknowledge na kailangan nating ibabad ang sarili natin to saturate ourselves in the Word of God. Natatandaan ko nung baby Christian pa ako, yung nag-introduce sa akin sa intercession si Ate Amy. Pupunta siya noon sa bahay. Halos everyday, pupunta siya doon sa bahay. At doon meron kaming isang kwarto na parang bodega, pero kwarto. Parang bodega, pero kwarto. At doon kami magpe-pray. Actually, doon siya nagpe-pray. Kasi kasama niya lang ako at baby ako, so hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Pero habang nagpe-pray siya, na-encounter ko yung presence ng Lord. Kasi prayerful talaga siya, warrior talaga siya. I know her na talagang ganun siya
intimate sa Lord, lalo na sa sa prayer warfare. At habang nagtatang siya, nagpe-pray siya, hindi ko nga alam kung anong pinagpe-pray niya. Pero nandun lang ako, nag-i-email lang ako kahit hindi ko naiintindihan kung ano yung sinasabi niya. Pero isang pagkakataon, nung habang nagpe-pray kami together, ang linaw. Ang word ng Lord na na-receive ko, hindi ko nga nasabi yun sa kanya eh. Saturate yourself in the Word of God. Alam kong ang Lord yun eh. Hindi ko siya narinig, pero pumasok yung word na yun sa akin. Saturate yourself in the Word of God. Bilang civil engineer graduate, isa sa mga paborito kong subject is chemistry. Kaya alam ko yung word na saturate. Pag sinabing saturate, ibabad. Babad mo yung sarili mo. Parang ganito, yung kape, yung coffee granules sa mainit na tubig. Pag inihalo mo ang coffee granules sa mainit na tubig, matutunaw yun eh. At yung malinaw na tubig magiging dark. At pag tinawag mo siya, hindi na siya mainit na tubig, kundi mainit na kape. Mainit na kape na. Bakit? Yung nag-incorporate na yung chemistry o yung katangian ng kape at ng tubig, nagsama na siya na hindi mo na ma-distinguish yung kanyang pagkakaiba. Kaya hindi natin siya tinatawag na kape lang o mainit na tubig, kundi mainit na kape kasi nakalagay na siya sa mainit na tubig. So, ganun yung, nung narinig ko yun, ganun ko naunawaan, gusto ng Lord, bumabad ako sa word. Kaya, starting that day, religiously, dahil naturuan kami tungkol sa quiet time, religiously, nagkaroon ako ng plan na mabasa ang Bible, the entire Bible, cover to cover. At nag-goal ako na yearly gagawin ko yun. Bakit? Kasi na-receive ko instruction na saturate yourself in the Word of God. Naakala ko, gusto lang ng Diyos na magpakilala sa akin through the Word. Pero higit pa pala doon. Dahil yung Word of God pala is a weapon of war. Na kapag may oras ng pangangailangan at may laban, may attack ang kalaban, the Holy Spirit did remind me of specific verses in the Bible na panlaban doon sa mga sitwasyon na aking pinagdaanan. Na naging dahilan na dahil yung word na yun ng Lord ay napanghawakan ko, nakita ko yung katagumpayan doon sa mga area ng labanan na yon. So, the Word of God is a weapon of war. Bakit? It is living and powerful, sharper than any two-edged sword. Na kapag kinonfess natin yung word against the enemy, the same word pierces the enemy like a sword and is driven away. Na kapag ginamit natin yun, meron nga akong isang nakasama, kilala, may contact pa rin kami. Na kapag nag-pray siya, scriptural praying siya eh. Bakit scriptural praying? Ganun niya inaral, na meditate at sinaulo ang word, na kapag nagpe-pray siya, biblical yung kanyang nagko-quote siya ng mga verses patungkol dun sa mga prayer concern na meron siya. Kapag magkakasama kami noon, scriptural praying siya. Bihasa siya sa word, hindi dahil religious siya o traditional siya, kundi she knows the power of the word of God, na iyon ay kapangyarihan laban sa gawa ng kalaban. At makapansin nga din natin doon sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11 na kung saan tinempt ni Satan ang Lord Jesus na sa pagtetempt niya sa Lord Jesus. Ang pinanlaban sa kanya ng Panginoong Yesus ay yung word mismo, the written word. Sabi ng Lord, it is written. Yun yung binabato niya. Bakit? Kasi ganon ka-supreme, ganon ka-makapangyarihan ang salita ng Diyos na kapag alam natin yon at sinasapamuhay natin, alam natin ang tunay na kahulugan ng mga word na yon, pwede nating ipanlaban yon sa gawa ng kalaban. Pero mind you, kailangan din natin tandaan, even Satan himself knows the word. Diba? May pagkakadoon sa Matthew chapter 4 na sabi ng Lord, it is written, sabi din ni Satan. At nasusulat din naman. So, he knows the word na pwede niyang ibalik iyon sa atin, pero
dapat nating maunawaan at dapat nating tanggapin, the word will never contradict itself. Kung ano ang sinabi ng Diyos, the entire word will not contradict itself. So we need to really understand, we need to read, understand, study, meditate, and memorize the word in order for us not to be deceived by the enemy kasi hindi siya unaware sa kung ano yung nasusulat. At kung tayo ay hindi aware sa nasusulat, pwede tayo madaya, malinlang na kalaban dahil hindi natin alam kung ano ang nasusulat, kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. So the Word of God is a weapon of war. It is living and powerful, sharper than any two-edged sword. Kapag tayo nasa sitwasyon, we need to ask the Lord, Lord, what is your word in this situation? Ano bang sinasabi mo sa mga lahat ng nangyayaring ito? At kapag nagsalita na ang Lord, yun na yung pangahawakan ng Lord. Hindi, sinabi ng Diyos ko, itong salitang to. Na kahit pa anong atake ng kalaban, the enemy cannot win over us. Why? Because we have the Word of God na siyang basehan ng ating pananampalataya. Basehan ng kung ano yung pinangahawakan nating katagumpayan na nagmumula sa Panginoong Hesus. Pangalawa, the name of Jesus. Sabi sa John chapter 14 verse 12 hanggang 14. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than these shall he do. Because I go unto the Father, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, that will I do. Sa John chapter 16, verse 23 hanggang 24 pa. May verses na lang ito babagitin ko bago tayo pumunta dito sa gusto instruction ng Lord sa atin kung paano natin gagamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus as a weapon against the work and attack of the enemy. Sa John 16, verse 23 hanggang 24, in that day ye shall ask me no question. Verily, verily, I say unto you, if you shall ask anything of the Father, he will give it you in my name. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be made full. Sa Acts chapter 3, verse 3 hanggang 6, who seeing Peter and John about to go into the temple asked to receive an alms, and Peter fastening his eyes upon him, with John said, Look on us, and he gave heed unto them, expecting to receive something from them. But Peter said, Silver and gold have I none, but what I have, that I give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Ito yung pagkakataon, yun sa beautiful gate to sa Acts chapter 3, nang dumaan sina Peter at may nakita silang lumpo. Sabi dito, silver and gold have I none, but what I have that I give thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, ginamit ni Pedro ang pangalan ng Panginoong Hesus para palayain yung lumpong iyon sa matagal ng gawa ng laban sa kanya para hindi siya makalakad. At anong nangyari? Yung ginamit ni Pedro, yung pangalan ng Panginoong Hesus, nakalakad yung lumpo na iyon. Sa Acts chapter 16 verse 18, ito naman yung kay Paul, na kung saan napag-aralan na natin to, na yung babaeng may galing sa divination, panghuhula, ni-rebuke ni Paul, sabi ni Paul, I charge thee in the name of Jesus Christ to come out of her, and it came out of that very hour. Bakit ba? Dahil yung makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus, walang pwedeng gawin doon ng kalaban, kundi mag-bow down at sumunod. Bakit? Every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Na doon sa dalawang naunang verse na binanggit natin sa kanina, si John chapter 14 verses 12 to 14 at yung John chapter 16 verses 23 hanggang 26, sabi doon, humingi tayo
ng anumang bagay sa kanyang pangalan, at ito ay ipagkakaloob sa atin. If you shall ask anything of the Father, He will give it to you in my name. Dahil nanalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ipagkakaloob sa atin. What is asking anything in my name? Ano bang ibig sabihin nun? When we have the mind of Jesus, we can ask anything in Jesus' name and the Father will give it to us. Kung meron tayong kaisipan ng katulad ng kaisipan ng Panginoong Hesus, anumang bagay na hihingin natin sa kanyang pangalan, ipagkakaloob iyon sa atin. If we have the mind of Jesus. Dun sa John chapter 14 verse 12, sabi doon, greater things than this. Sabi dito, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto the Father, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, that will I do. Ano na ba yung naipanalangin mo? Ipag-pray mo na ang prayer mo ay in Jesus' name. In Jesus' name. It means we should be agreeing with what the Lord Jesus for that prayer. We should be agreeing dun sa kung ano yung nasa kaisipan at nasa puso ng Panginoong Hesus patungkol doon sa panalangin dinadala natin sa harapan ng Diyos. If we have that kind of attitude, if we have that mindset na we are asking in the name of Jesus, isa lang ang pwedeng sabihin ng Diyos sa atin, your prayer has been granted. Prayer is granted dahil we ask it in the name of Jesus. Even in casting out demons, even fighting against the work of darkness, we can use the name of Jesus as a powerful weapon of war to dispel darkness, palayasin ang anumang uri ng kadiliman. In our lives, may mga bagay ba na nangyayari sa buhay natin na alam natin hindi yun ang kalooban ng Diyos? Hindi yun ang plano ng Diyos. We need to have the mind of Christ. And then, if we ask God's intervention and God's help doon sa area kung saan tayo naroroon, using the name of Jesus, our prayers will be granted. Maraming pagkakataon na nasubok ko to o pinaranas ito sa akin ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, yung pangalan na yan ay sobrang makapangyarihan na walang pwedeng gawin ang langit, ang lupa at ilalim ng lupa kundi lumuhod sa pangalan na iyan dahil makapangyarihan ang iyong pangalan. Now, wala pa. At Lord, wag magkaroon. Wala pa akong pinanalangin na sa pangalan ng Panginoon na hindi ko nakita yung kasagutan. May mga pagkakataon na hindi instant, pero nandun yung kasagutan. May mga pagkakataon na bilis. Instant answer. May mga pagkakataon na it will take time. But then, I saw God's answered prayers doon sa mga panalangin na yan. Ang pangatlo at ang huli, the blood of Jesus. Ano ba ang halaga ng dugo ng Panginoong Hesus? Gaano ba ito ka-importante? Gaano ba ito kahalaga? Sabi sa Hebrews chapter 9, verse 11 hanggang 12. But Christ, having come a high priest of the good things to come, through the greater, excuse me po, but Christ having come a high priest of the good things to come, through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation, nor yet through the blood of goats and calves, but through his own blood, entered in once for all into the holy place, having obtained eternal redemption. Nung Old Testament, gumamit ang mga tao ng blood sacrifices in order for them to come before
God, to come before Elohim, to come before Adonai. Dahil ginagamit nila yon as a sacrifice in order for them to get the attention of heaven. Pero sa panahon na ito, dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, hindi na natin kinakailangan pumatay ng hayop para makuha natin ang atensyon ng Diyos. Bakit? Jesus paid the price. He paid the price ultimately by His own blood. He offered His blood once and for all. Hindi na kinakailangang ulitin ito. Minsan lang niyang ginawa na inalay ang kanyang sarili, inalay ang kanyang dugo, para maranasan natin ang kaligtasan, ang kalayaan mula sa kaharian ng kadiliman, at para maranasan natin yung eternal redemption na nagmumula sa Kanya. The offering of the blood of Christ was not for Himself. Hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Dahil ang scope nito, ang nasasakop nito ay yung walang hanggang pagtubos mula sa ating mga kasalanan, which includes forgiveness and total cleansing of sins. Malaki man o maliit, wala itong difference, wala itong pagkakaiba sa harapan ng Diyos. At ang lahat ng ito ay binayaran at sinakop ng kung ano yung inalay na dugo ng Panginoong Yesus once and for all. Forgiveness and total cleansing of sin. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 7 and verse 9, But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Nilinis tayo at patuloy tayo nililinis ng dugo ng Panginoong Yesus. Sabi sa verse 9, paborito natin itong verse, ano? If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa lahat daw ng hindi matuwid sa atin, pwede tayong patawarin at linisin kung ikukumpisal o iko-confess natin ang ating mga kasalanan sa Kanyang harapan. Ang blood din ito ng Panginoong Yesus, hindi lamang siya ganun kahalaga. It has eternal life. It gives eternal life. Sabi sa 1 John chapter 5, 11 hanggang 13, and the witness is this, that God gave unto us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath the life, and he that hath not the Son of God hath not the life. These things have I written unto you, that you may know that you have eternal life, even unto you that believe on the name of the Son of God. Na dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, hindi lamang ito nagpalaya sa atin o pinatawad tayo at nilinis tayo totally sa ating mga kasalanan, binigyan tayo nito ng buhay na walang hanggan. At ang pangatlo, the value of the blood of Jesus give us access to and boldness to enter God's presence. Binigyan tayo ng kalayaan at katapangan na pumasok o lumapit sa presensya ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 19 hanggang 20, having therefore, brethren, boldness to enter into the holy place by the blood of Jesus, by the way which He dedicated for us, a new and living way, through the veil that is to say, His flesh. Na kapag lumalapit tayo pala sa harapan ng Diyos Ama sa Kanyang trono, ang unang-unang tinitingnan ng Diyos, have the blood of Jesus na-apply ba sa atin o covered ba tayo ng blood of Jesus? Remember yung sa panahon ng Egypt? Sa panahon ng mga Israelita sa Egypt, nung papatayin na yung mga firstborn, nagbigay ng instruction ng Diyos through Moses na sa lahat ng hamba ng mga pintuan, mag-apply ng blood ng lamb. Nang dumaan ang angel of death doon sa lugar na iyon, nilalampasan. Kung nasa ng blood, nilalampasan. Yung walang pahid ng blood, yun yung pinapasok at yung sumpa ng kamatayan
para doon sa firstborn ay naranasan ng mga taong walang pahid ng blood. Lahat ng nangyayari sa Old Testament is a symbolism of what God has intended to be experienced by the people sa bagong tipan. Inialay ng Panginoong Yesus yung kanyang sarili, maging ang kanyang dugo. At tayo ay nilinis na ng dugo ng Panginoong Yesus mula sa ating mga kasalanan. Hindi lamang tayo nilinis, kundi totally natanggap na natin yung eternal life o yung buhay na walang hanggan. Hindi lang hanggang doon. Binigyan pa rin tayo ng karapatan at ng tapang na loob, tapang o lakas ng loob na lumapit sa presensya ng Diyos. So, walang makakalapit sa presensya ng Diyos kung may kasalanan eh. Pero nang dahil sa dugo ng Panginoong Yesus, dahil doon sa paglinis at pagpapatawad ng Diyos, ng Panginoong Yesus, ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus, we can now go boldly into the presence of our God. That is the value of the blood of Jesus. And we can use it against the work of the enemy. Na kapag nandyan ang pakana ng kalaban, because we are covered by the blood, by the grace and mercy of God, the enemy cannot easily defeat or touch us because we are protected by the blood of Jesus. We can go in and out of the presence of God, and we can be protected against the wiles of the enemy. At ang isa pa, there is healing in the blood. May kagalingan na nagmumula sa dumaloy na dugo ng Panginoong Yesus. Sabi nga, di ba, by Jesus Christ, from which His blood flowed, bring to us healing. By His stripes we were healed. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 24, who His own self bare our sins in His body upon the tree, that we, having died unto sins, might live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Na pag-aralan natin dito sa SOW2, may tatlong area na gusto ng Diyos na pagalingin tayo. Ang una, spirit, nung tinanggap natin ang Panginoon Jesus bilang ating tagapagligtas sa Panginoon ng ating buhay, na pagaling ang karamdaman ng ating spirito. Na kaya ngayon tayo ay may relasyon sa Diyos nang dahil sa Panginoon Jesus. Pangalawa, our soul. May mga inner wounds o past wounds tayo na gusto ng Lord na pagalingin tayo. At yung pangatlo, our physical sicknesses. So, sapat yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo at sapat yung umagos na dugo mula sa kanyang mga lakay upang matugunan ang kagalingan para sa atin. Bakit? By His stripes, we were healed. Hindi siya, you will be healed, kundi you were healed. Past tense na. Bakit? Ginawa na ng Panginoon Jesus. Kailangan na lang natin i-acquire o kuhanin. Tanggapin kung ano yung provision ng kagalingan na ito. Dahil in His blood, there is healing. Kanina sinabi ko kanina, paulit-ulit, no? Kanina sinabi ko, there is protection in the blood. Nauna na ako sa ano. Pero sa Exodus chapter 12, verse 23, ito yung binanggit ko kanina na sabi dito, for Jehovah will pass through to smite the Egyptians, and when He seeth the blood upon the lintel and on the two side posts, Jehovah will pass over the door and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you. May proteksyon na nagmumula sa dugo ng Panginoong Yesus. Kasi katulad ng blood ng lamb na inutos ni Moses sa mga Israelita na ilagay sa pintuan ng kanilang mga bahay, yung dugo ng Panginoong Yesus ay proteksyon sa atin mula sa lahat ng kapahamakan at gawa ng kasamaan. At ang isa pa, the value of the blood of Christ is a weapon. Sa Revelation chapter 12, verse 11, and they overcame Him because of the blood of the Lamb, and because of the word of their testimony, and they loved not their life even unto death. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa salita ng Diyos at sa blood ng Panginoong Jesus, we can bind and defeat evil spirits. And the power of the blood is able to contain and to disperse
patalsikin ang gawa ng kalaban. We bind and defeat the evil spirits by the blood of Jesus. So, the blood of Jesus is a powerful weapon against the work of darkness. Natatandaan ko noon, may narinig akong pastor na parang deliverance yun. Deliverance na kinakailangan na nagawala yung tao. Pero nung time na yun, yung hindi name of Jesus ang binari na, by the blood of Jesus, I bind you. Gumanon siya na, bago yan, Lord. Bago yan. Kasi, ang madalas kumali, in the name of Jesus, I bind you, Satan. Yun yung naririnig ko. Pero tong pastor na to, by the blood of Jesus, I bind you, parang, bago yun na. Parang bago to sa akin, ha? So, ito pala yun, na we can bind and defeat evil forces by the blood of Jesus. Diba, no? Kikinig ka eh. Yung kapitong kahalagahan ng dugo ng Panginoong Yesus. The ability to do God's will through Jesus' blood. Yun yung kahalagahan o importansya ng dugo ng Panginoong Yesus. It gives us ability to do God's will. It gives us the ability to do God's will. Hebrews chapter 13, verse 20 hanggang 21. Now the God of peace, who brought again from the dead the great shepherd of the sheep with the blood of an eternal covenant, even our Lord Jesus, make you perfect in every good thing to do His will, working in us that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. Sabi dito, with the blood of an eternal covenant, even our Lord Jesus, make you perfect in every good thing to do His will. Nasa pamamagitan pala ng banal na dugo ng Panginoong Yesus, may kapangyarihan ito para magawa natin ang kalooban niya na ipinapagawa niya sa atin. That we will never do things on our own, but we will always need to acknowledge it is through your blood. Finished work na yun, Lord. Itong ginagawa ko, resulta lamang ito ng finished work mo. Itong pag-win ko na to ng mga souls, resulta to ng finished work mo, Lord. Yung mga assignment ng pinapagawa mo, alam kong tagumpay kasi resulta ito ng finished work mo, Lord. Kaya, alam kong magagawa ko itong mga bagay na to kasi ginawa mo na yung dapat gawin para magawa ko itong mga bagay na to. So, the blood of Jesus make us perfect in every good thing to do His will. The blood of Christ makes us complete in every good work to do His will. Inulit ko lang. Mga kapatid, mga anak, mga nandyan na nakikinig, tagumpay tayo. Hindi dahil sa bihasa na tayo, experience na tayo sa spiritual warfare. Yeah, the Lord will train us and will give us experiences in order for us na maging victorious sa lahat ng laban. Pero alam nyo, sa lahat ng ito, dependence pa rin sa bandal ng spiritu para sa katagumpayan. Kasi we can know the weapons of war, but if we will not know how to use it and when to use it, mangangapa tayo sa kada laban na makakaharap natin. Pero there is always an assurance of victory. Bakit? We are more than conquerors because of the Lord Jesus Christ who loved us so much. Higit pa tayo sa mananagumpay. At secure na yung victory na para sa atin. Ang spiritual warfare na lesson natin ngayon ay kinagawa tayong aware na sa lahat ng pinagdadaanan natin, we are not fighting against flesh and blood. Minsan talaga nakakainis na eh. May mga pagkakataon na hindi ko alam kung meron sa inyo. Pero dubalik ko lang ang pagiging Kristiyano ko. 1 minuto lang, maupahan ko lang to, mabatukan ko lang to. Nasa nyo na ba yun? Ako na, nung immature pa ako, ganun akong mag-pray. Lord, bigyan mo lang ako, payagan mo lang ako. Pero, the Lord allowed those situations in order for me to be groomed, ma-mold ako, na kapag may mga bagay nangyayari, masasaktan, magre-react, pero titingin Lord,
hindi siya ang kalaban ko. Hindi itong sitwasyon na ito ang kalaban ko. There is always behind the scene na nanggagamit ng sitwasyon, na nanggagamit ng tao para atakihin ako o para saktan ako. So if we are so much aware, if we are aware, we can never be ignorant doon sa mga pamamaraan ng kalaban para hadlangan tayo na maging mabunga sa ating buhay pananampalataya, maging mabunga sa lahat ng ating ginagawa, maging maayos at matuwid na mga Kristiyano para sa karangalan ng ating Panginoong Hesus at ng ating Amang nasa langit. So, we are not ignorant of the scheme of the enemy because the Lord has given us the weapon of war para labanan ang lahat ng atake ng kalaban sa atin, maging hindi lang para sa atin, pati dun sa mga area of concern, dun sa mga taong pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, na even as we minister, we can use the weapon of warfare, in order for us to minister to these people. Ano nga ba uli yung weapons of warfare na to? Prayer, intercession, praise and worship, fasting, the word of God, the name of Jesus, and the blood of Jesus. Akala ko po may part 2, pero hindi na pala. Natapos din siya. Akala ko pagkahaba-haba, hindi naman pala. Marami lang talagang verses. So, bago po tayo mag-close, what situation are you in? Are you being attacked right now? Ikaw ba ay may mga pinagdadaanan na alam mong hindi normal? Na huwag mong tatanggaping normal. Kasi we have an unseen enemy trying to distort the plan and intention of God for our lives. We need to fight the good fight of faith. Sabi nga ni Paul, we need to fight the good fight of faith. At sa pakikipaglaban natin, lagi namang may kasiguraduhan ng katagumpayan. Bakit? Dahil sa finished work ng Lord doon sa cross. He won the victory crown. Nanalo na siya eh. At yung tagumpay na iyon, ay ibinigay niya sa iyo at sa akin. Higit pa tayo sa mananagumpay. Walang pwedeng gawin ang kalaban para talunin tayo. Maliban na lang payagan natin siya for him to win the default. We need to fight him, not by our own means, but by the grace of God and the wisdom of God that is already available for us. So bago po tayo tapos magbabato po ako ng mga question, katulad po ng ginagawa ko. Who is your enemy? Pag mong titingnan yung katabi mo, hindi yan yung kalaban mo. Huwag mo ding isipin yung taong nanakit sa'yo, hindi din siya ang kalaban mo. Who is your enemy? Pangalawa, describe the believer's victory over the enemy. Paliwanag mo nga, ano yung katagumpayan na meron ang isang mananampalataya. Meron ka laban sa kalaban. Pangatlo, if the enemies are already defeated, why are they allowed to attack us? Magtalo na pala sila. Bakit pinapayagan pa silang saktan tayo o atakihin tayo? Pang-apat, ano-ano ba yung weapons of our spiritual warfare? Ano-ano ba yung sandata na provide na ng Diyos para sa atin? Na kung gagamitin natin sa tulong ng banal na spirito, sa leading ng banal na spirito, sigurado tayong matagumpay o mawawasak natin ang pakana ng kalaban at mapapahiya ang kalaban. Panglima, the blood of Jesus was offered by Jesus to His Father once for all, and Jesus obtained eternal redemption for us, sabi ng salita niya. Ano ba daw ang included dun sa eternal redemption na yun? Ano-ano yung kasama sa walang hanggang pagtubos ng Panginoong Yesus sa atin nang dahil sa kanyang dugo? So yun po yung 5 katanungan at ipapasa ko po itong lesson na ito sa inyo. Next week po, last lesson. Kaya lang po sobrang maganda yung last lesson. Kaya pwede po bang mag-request prayer and fasting for the next lesson? Kasi if the Lord is willing, kahit online, i-activate natin yung last lesson. Deliverance po and healing for the demonize po yung ating last lesson. So, ang lesson SOW2 po ay
kung yung SOW1 ay basic foundation ng faith natin, ang SOW2 po ay equipping us to be fruitful for the kingdom of God. So, natapos po tayo sa spiritual warfare. Pwede po tayo mag-pray. Assignment po ha. Pwede po bang paki-message ako doon sa mga katagumpayan na ibibigay ng Lord matapos mong matutunan tong spiritual warfare na lesson na to. Please DM me for the testimony that you will receive upon applying spiritual warfare. Father God, we just thank you, Lord. Alam po namin na ikaw ang nagtitrain sa amin to be victorious in all areas of our lives. Hindi mo kami tinawag sa katalunan. Tinawag mo kami sa katagumpayan. At bilang mananagumpay ng dahil sa Panginoong Yesus, alam po namin walang pakanaang kalaban na pwedeng manling lang sa amin. Kaya sa oras na ito, sa lahat po sa amin nakarinig ng lesson na to, we ask for the grace which comes from your Holy Spirit na hindi lamang namin ito matutunan, kundi ma-apply po namin sa aming mga buhay. Na for us to continually be on alert, being sober, na sa katinuan ng aming pag-iisip, naging alert to Lord God, sa anumang pakana ng kalaban, nang sa gayon hindi kami maisahan, hindi kami malinlang ng gawa ng kalaban. We pray right now, Lord, for the protection of the blood of Jesus upon each one. I apply the blood of Jesus upon each one, upon every situation na meron ng bawat isa, at inaalisan ko ng karapatan ang gawa ng kalaban na hadlangan ang iyong kalooban na mangyari sa buhay ng bawat isa. Sa sino mang may pinagdadaanan ngayon, atake ng kalaban, I pray right now in the name of Jesus for it to stop right now, Lord, in the name of Jesus. And I ask for your child, for your daughter, for your son na nakakarinig nito, natayuan ang katagumpayan na ibinigay mo na para sa bawat isa. And Father, we just thank you. We thank you for the wisdom to share this message, oh God, this lesson, Lord. We thank you for your presence, oh God. We thank you for the fire of the Holy Spirit na ramdam ko sa araw na ito, na nagmimiting, na maranasan ng bawat isa, Panginoon. Father, I pray right now for your fire to consume everything which is not from you, Lord God, na ginagawa ng kalaban sa aming mga buhay. At inihingi ko ngayon, Ama, sa pangalan ni Jesus, na mabuksan ang aming mga mata sa tagumpay na meron na kami, Panginoon. Hindi lamang namin ito makita, matayuan, malakaran po namin, kapanghawakan namin ang mga dakilang pangako na meron ka, dahil ito'y para sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Ama, sa pangalan ni Jesus, pinapasalamatan ka namin sa bawat pagkakataon na pinagkakatiwala mo sa amin upang makita dakila ka sa aming mga buhay. Dakila ang iyong kalooban. Dakila ang lahat ng sandatang pinagkatiwala mo sa amin upang ibaksak ang lahat ng kuta ng kalaban, at pinapasalamatan ka namin. Continue to be glorified. I release your blessing of peace upon each one's life. Bless each one and prosper each one, Lord. Lahat ng mahawakan ng kanilang kamay ay mapagpala mo. Ang mga panalangin nila, Lord, dinggin mo sa pangalan ni Jesus, at matagpuan nilang kanilang sarili, nagagalak sa katotohanan, sila ay kabilang sa iyong pamilya. At bilang Ama, you are in charge. All is well because their Father loves them so much. I thank you, Father. We glorify your name. We glorify the name of the Lord Jesus in our midst, Lord. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So see you po next week for our last topic. And God bless you po.